Si dos por dos ho, mga bossing, ang clue, dos ngipin sa ilalim, dos ngipin sa taas. Yun po si dos por dos. No? Eto ho, mga kababayan. niya, no? Lahat ginawa niya, lahat ng ipag-utos. Ayan! Binabanatan din si General Torre, mga bossing. Dos por dos, aka Jason Sa. Isa din to, pakalat din ng fake news to eh. Diba siya yung nagsabi na maa-acquit na o acquitted si Kibuloy doon sa Estados Unidos? Yun pala, yung kasapakat ni Kibuloy, bumaba ang sentensya o bumaba yung magiging hatol. Kasi nga po, nakipagtulungan na sa Estados Unidos at nilaglag na si Kibuloy. Pakinggan nyo po si Dos por Dos, mga bossing, no? Sabi, 1,000,000 daw po eh. 1,000,000 ang tinatanggap nito per buwan. Sabi ko, hindi totoo yun. 1,000,000, di sana napagawa na kahit papaano yung pustiso. 50,000 sa taas, 50,000 sa baba. Humaharap po sa Seminay, bungal. Di ba? Humaharap po sa national television, 2 ngipin dito, 2 ngipin sa taas. Paano masasabing 1,000,000 ang ano niyan? Ang nakukuha niyan. Sige nga, Banat. Lahat ginawa na niya, no? Lahat ginawa niya, lahat ng ipag-utos ni Romualdez, lahat ng ipag-utos ng Malacanang, at kung sino pa sinasabi nilang mga reyna sa may BGC, talagang sinunod niya. Kasi gusto nga niya makuha yung posisyon na yan. Parang di naman. Bakit ba si Presidente ba ang nag-utos para dakpin si dating Pangulong Duterte at dalhin sa ICC? Mahina ba kukote mo, Sonsa, na nanggaling sa ICC yung warrant of arrest at iniutos o nakipag-ugnayan sa Interpol at ang Interpol nakipag-ugnayan kay La Torre? Mahirap bang intindihin yon o mahina ang kukote mo talaga? Di ba? Kung ano-ano sinasabi na, puro banat. Wala naman. Sabi ni Tara Bruso, ulaga talaga yan si Sonsa. Natural, trabaho niya yan. Grabe na si Jason Sa nawalan ng respect. Sayang ho ito. No? Lalo na yung Mel and J, ang ganda-ganda, ang galing-galing. Yun. Ngayon, wala na. Wala nang respeto ang sambayan ng Pilipino sa kanya. Okay lang, nabungal. Siya, senior naman na siya. Okay. Sige. No? Kaya lang, yung ibang mga senior naman, nakikita umaabot ng 80 anyos. Maayos pa ding humaharap doon sa sa television. Pero hindi talaga match eh. 1,000,000 ang kinukubra tapos 50,000 na pustiso sa taas, 50,000 na pustiso sa baba. Hindi mapalagyan. At hindi ko naman minamasama yon sapagkat ambisyoso yung tao eh. Wala kang magagawa, no? May banat ambisyoso. Ang sabihin nyo lang, no, dinurog kayo ni Torre. Yun lang yun. 2 tinitingala ninyo na leader. Ayun, parehas nasa oblo. Ganyan katindi si General Torre. Ganyan kalupit. Ganyan katibay ang dibdib ni General Torre. No, kaya po, yung mga DDS, mga nanggagalaiti po. Kung ano-ano sinasabi, pagkaharap na naman po si General Torre, ayun, tikom na po ang kanilang mga bibig, mga bossing. Diba? Yung baste, hanggang ngayon, wala pa din. Hindi pa din nasasampal si General Torre. Biruin mo, eto pa ha, baste, eto pa. Si General Torre pa ang mismo dumampot sa dating Pangulo. Pero hindi mo pa din nasampal si General Torre. Wala pa din. Ibig sabihin, mga bossing, boka-boka lang. No? Hanggang salita lang ho, mga kababayan. Hanggang sa Tondo may tawag kami dun eh. Yung tipo bang sindakan lang ang labanan. No? Pero congratulations po kay General Torre, mga kababayan. Karapat dapat, no, na maging isang PNP chief. Mga boss, chief, amo sir, 4,000 viewers.
magpapaalam na ako. Huwag niyong kalimutan na pindutin yung subscribe button dyan. Huwag niyong kalimutan na mag-like at huwag niyong kalimutan na mag-share nitong ating live stream. Muli po, maraming salamat. Ay si Sonsa, sandali, may sasabihin pa. Talagang, kumbaga, hindi lang niya ambisyon, obsession niya yon na maging PNP chief. Oh, palagay ka ng pustiso. Paalam po hanggang sa muli. Ngayon mga bossing, ayan tinanggal ko na, hindi ko na tinuloy yon. Sabi nyo, ayaw nyo eh. Tinanggal ko na mga kababayan. Ngayon, pumunta tayo kay General Torre. Binabakbakan binabanatan na mga kababayan. Nung mga DDS, nung mga Duterte, nung mga uto-uto. Nicolas Torre III, bagong PNP chief. Ayon po kay ES Bersamin. Ayan. Di ba? Maraming mamamayang Pilipino ang natuwa po, mga kababayan. Dahil nga ang sinasabi nila, ito yung karapat-dapat maging PNP chief. No? May tapang, may paninindigan, at higit sa lahat, kayang mag-antay kahit napakatagal pa. Si Buloyski, ilang araw hinuhuli. Diba? Hindi sinungkuan ni General Torre. Si dating Pangulong Duterte, halos magsasampung oras o 10 oras yung antayan pagkatapos basahan ng Miranda rights. Hindi sinukuan. Sakay pa din sa eroplano. May tibay ng loob. Walang daga sa dibdib. Pag sinabing arestuhin, pag sinabi ng batas arestuhin, aarestuhin mga kababayan. Kaya ako, sumasaludo po ako kay General Torre na siya po yung susunod bilang PNP chief po, mga kababayan. Nicolas Torre III. Syempre, nanggagalaiti po yung mga DDS, mga bossing. Bakit to? Ito, tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo po ito. Binabakbakan na nila Panelo. Sabi ho dito, Torre is the bulldog enforcer of the present dispensation. He follows blindly. Blindly, merong hawak na warrant of arrest para hulihin si Buloyski, para hulihin si dating Pangulong Duterte. Blindly. Maayos yung hawak na warrant of arrest niya. Tapos sasabihin niya blindly. Kasi nga ho pala, mga kababayan, best friend nila yung mga naaresto, si Buloyski at ang dating Pangulo. Kaya para ho sa kanila, mali yung pagkakaaresto ni General Torre sa mga yun. Moods cover, General Torre. Yan. He follows blindly illegal act coming from his superior, like assaulting. Wala yan. Hindi nga umubra yung kaso nyo dyan Wala nga, di ba? Nabasura. Magsisinungaling pa kayo, assaulting the KOJC. Yung mga taga-KOJC nga, binomba sila ng tubig. Meron pang nalalaman na pagsusunog ng gulong yung KOJC. Gawain ba yun ng mga taga-simbahan? Gawain ng mga NPA yun. Di ba? Hindi, baka naturuan ni Eric. Si Eric, kasi di ba ganun yung gawain nila Eric? Nung panahon na siya ay nandun sa NPA. Magsusunog ng gulong, magsusunog ng kung ano. Ayaw nyo magbigay sa amin, sunugin namin bahay nyo. Baka dun Tapos, nung pinatay po, mga kababayan, yung apoy, nung gulong na yon, gamit po yung fire extinguisher. Ang kasinungalingan naman ng mga to, tinirgas daw ho sila ng mga kapulisan. Siraan tuktok, Meron, sabi ng vlogger, 5 ang namatay sa KOJC. Putek na yan, isa lang pala. At ang dahilan ho ng kinamatay ay hindi naman po dahil doon sa mga kapulisan. Pinagbantay po nila ng gutom. 24 oras yung matanda o mahabang oras. Yun ang dahilan. Di ba? Yun ang dahilan mga kababayan, kung bakit namatay yung sinasabi nila, namatay yan dahil doon sa mga kapulisan, etc., etc.
Tuloy-tuloy ho ang banat nila kay Torre, mga bossing. O, tuloy. Like assaulting the KOJC and arresting, detaining, and jailing PRRD at The Hague. Eh kung wala namang utos, di ba? Kung wala namang utos ang ICC na nakipag-ugnayan po sa Interpol, hindi naman po aabot si Torre na arestuhin yun. Di po ba? Kaya lang, eh nakiusap yung ICC sa Interpol. Mga boss, tulungan nyo naman po kami. No? May pinapa-aresto sa amin ng ICC. Eh, ang Pilipinas ho, sanggandikit ang Interpol. Mga kababayan. Oh. Hindi matanggihan. Eh kapag ka tayo yung may pakiusap nga po. Pakiusap naman, pakihuli naman po si Alice Go. 'Di ba? Oh, nakukuha natin mga boss chipamo. Sir, yung kay Tebes din, yung unang pag-aresto diyan kay Tebes. Oh. Tapos pagdating sa atin, eh sila naman ang makikiusap sa atin. Na makikiusap kami kasi may warrant of arrest. No? Na ipinakiusap sa amin ang ICC. Pakihuli kaya ganyan. Hindi natin matanggihan mga bossing. Kaya ang dating Pangulong Duterte nandoon mga bossing. His appointment is unquestionable reward for his blind obedience to unlawful order and constitutional incursion. Sabi po ni Panelo, mga kababayan. Diyos ko. Galaiti lang ho kayo kasi yung number 1 na umuubo sa inyo, ayan, naging PNP chief pa ho. Diba? At eto pa, mga bossing. Eto pa ho, mga kababayan. Ayan! Basta Woohoo! PNP chief na si General Torre. Hanggang ngayon, wala pa din. Hanggang ngayon, wala pa din kami nakikita. Yung sinabi mo dati, pag nakita ko si Torre, pag nakita ko si General Torre, sasampalin ko siya. Pangarap ko pa namang makapanampal o makasampal ng isang general. O ayan, baste. Ano na? Alaws na. Sali-salita na lang yun. Alam nyo minamatyagan ko, no? Habang nandito ako sa laptop ko, pinapanood ko yung hearing doon sa Davao. Naalala nyo ho yun? Yung isang araw na lang po mahuhuli na si Kibuloy. Yung isang araw na lang makukuha na si Kibuloy. Biglang punta sila Bato de la Rosa doon. Biglang sugod sila Bato de la Rosa, mga bossing. Di ba? Sabi kay Torre, Torre, Nick, wala ka ng pag-asa No? Ubus na, wala na, kumbaga dead end ka na. Si General Torre, wala ngingisi-ngisi lang sa kanila. Pagkatapos pagkatapos po nung hearing na yun, tinawanan lang sila ni Torre. Ano sabi ni Torre? Maghuhukay pa din ho ako. Magkaharap si General Torre